Hangit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ng mga propeta. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, na nagpapakumbaba sa aming mga buhay. Anuman, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyong harapan, mga kasalanan nagawa sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, Ama, patawarin mo po kami at patuloy na linisin ng iyong banal na dugo ang aming puso at buhay upang ang aming pagsamba ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Diyos. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, Ikaw, Panginoon, ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Wini-welcome namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa lugar na ito, na patuloy, Panginoon, ng siyang mamagitan sapagkat wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Diyos, patuloy kong dinadalangin, nahayaan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming isip at puso upang ang aming ginagawang pag-ahawit sa iyo, pagsamba, pagpupuri ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. At hanggang mamaya, Panginoon, sa iyong paghahayag ng iyong salita, nawa, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo ang siyang mangibabaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama. At tunay nga po, Diyos, na sa umaga pong ito, patuloy ko idinadalangin ang bawat isa na naririto. Maging ang mga kapatiran na nanonood sa bidyong ito ngayon umaga. In the name of Jesus. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga pagpalang kamay ang siyang umabot sa buhay ng bawat isa. Alang-alang sa kahabagan mo, Ama, dalhin mo kami sa paanan ng aming Panginoong Kristo upang kami makabahagi ng kaligtasan na kaloob mo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo. Pagpalain mo ang bawat anak mong nanonood sa bidyong ito at patuloy, Lord, mangusap ka sa bawat isa na habang may panahon, kaming lahat ay magbabalik loob sa iyo. Salamat, Ama. Ito po ang aking samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Only Bob is holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus my Lord, exalted on high. Only Bob is holy name.
Jesus, my Lord, be exalted on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. And lift up His holy name. Hallelujah. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in on the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in on the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in on the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in on the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in on the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in on the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in on the earth. Hallelujah, Lord. Sadyang kaibuti ng
ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya sa dilagyan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan lagi. Naging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig kong alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, purihin ang Panginoon at muli isang magandang umaga sa bawat anak ng Diyos na makapanood ng video ito at sa lahat ng sumusubaybay sa gawain na ito na ating pinapalabas, online service tuwing araw ng linggo. Isang pagbati mula sa pangalan natin Panginoon at saan ka man naroon at hinipo ng Panginoon ang iyong puso na makapanood ka sa bidyong ito, nawa magkaroon ka ng pagnanasa na pakinggan ang salita ng Diyos sa umagang ito na ibabahagi sa atin ng Panginoon buhat sa kanyang banal na kasulatan. So, purihin ang Diyos at ako'y nananampalataya ng bawat tao, bawat anak ng Diyos na makarinig ng salita ng Diyos ay tunay na makakaranas ng kaligtasan sapagkat hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita na ito'y mawala ng kabuluhan, kundi ang bawat salita na ipinapahayag sa anumang kaparaanan ay tunay na ito'y mag-aakay ng kaluluwa sa ikalaligtas ng bawat taong nagpapasakop sa Diyos. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Paglapakan natin ang Diyos. Glory to God. Okay, sa umagang ito, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Matthew chapter 13. Okay. Sabi ko Matthew chapter 13, pero doon na natin basahin sa aklat ng Marcos 4. Kasi isa lang naman ang nakasulat diyan. Yung ating babasahin ngayon ay tunay na talinhaga mula sa Panginoon. At umaasa ang Diyos na nawa ang bawat manonood ay makakaunawa ng salita ng Diyos. So purihin ang Diyos sapagkat ang ating babasahin ngayon ay isang talinhaga na maghahatid sa atin sa ikatatag ng ating pananampalataya bilang mga mananampalataya ng Diyos na buhay. Sa bawat taong pinaghaharian ng Diyos ang buhay, nais natin na sabihin na hindi lahat ng taong bumabasa ng Biblia, hindi lahat ng tao na bumabasa ng salita ng Diyos o nakikinig ng salita ng Diyos ay nauunawaan ito. Maraming nagbabasa ng banal na kasulatan at maraming nakikinig pero hindi nakakaunawa. Kaya nawa, loobin ng Panginoon na ang aking dalangin, loobin nawa ng Panginoon na sa umagang ito ay tunay na mabuksan ang ating kaisipan upang ang salita ng Diyos na ating babasahin ngayon ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat mananampalataya upang magdala sa atin sa kaligtasan. Ang sabi rito sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 10, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga.
Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. So ito ang dahilan, no? Hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia. Marami ang nagbabasa ng Biblia pero mali ang pagkaunawa. Marami ang nagbabasa ng Biblia pero mali ang pagkahulugan sa mga katotohanan. Ang tunay na makakaunawa lamang ng banal na kasulatan ay walang iba kung hindi yung taong pinili at hinirang ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan. Ang mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Mga taong handang magpasakop sa Diyos. So bago sinabi ng Panginoon Kristo ang mga bagay na ito, mayroong siyang binitiwang talinhaga. Simulan natin sa aklat ng Marcos chapter 4, beginning verse 1. Ito ay pangkaraniwan na lang natin binabasa ito. Subalit kailangan nating ulitin. Napaka-basic teaching ang katuruan na ito. Subalit kuminsan sa ating matagal ng pagbabasa ng Biblia, nakakalimutan na natin ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kung minsan ay hindi tuloy-tuloy na lumalago ang ating mga buhay espiritual. Marcos 4:1. Ang sabi rito, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkakalimpunpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang pagkahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. May mga binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Okay. Mahalaga rito yung ating pangunawa. Mahalaga rito ang ating pandinig. Kung ating maunawaan, nais ating maunawaan, makinig tayong mabuti. No? Mayroong ang sabi ng Panginoon, mayroong magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may mga binhi na napunta sa tabi ng daan. May binhi na napunta sa batuhan. May binhi na napunta sa dawagan. At may binhi na napunta sa matabang lupa. So yung apat na lugar kung saan napuntahan ng mga binhi, may kanya-kanyang pangyayari, no? Ang binhing nalaglag sa daan ay hindi tumubo. Okay. Para maliwanagan natin mabuti,
Basahin na natin ang verse 13. Marcos chapter 3, verse 13. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Yan. Kung ang talinhagang ito ay hindi natin mauunawaan, paano pa natin maunawaan ang ibang mga talinhaga? Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salita, salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsipamunga, may tig-30, may tig-60 at may tig-100. Okay. Sa apat na kategorya na ito, ng talinhagang ito, makikita natin na ang mga taong nababanggit dito ay yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ihiwalay muna natin yung mga taong hindi nakikinig. Kahit sa oras na ito, dito sa lugar na ito, o sa mga taong makapanood ng bidyong ito, kung nakikinig ka, ay isa ka sa saklaw ng talinhagang ito. Lahat ng taong makarinig ng salita ng Diyos ay pwede mong ihalad tulad dito. Bakit magkakaroon ng katanungan? Bakit hindi sila lumalago? Bakit hindi lumalalim ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos? At dahil hindi malalim ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi lumalago ang kanilang pananampalataya. Una, may mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi po pwede. Hindi po pwede ang lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay maliligtas. No? Una, may taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang sabi diyan, ngunit, okay, ang sabi rito, ito ang mga nasa daan na nahasikan sa salita. No? Alam nyo, ang lupa na binabanggit dito ay walang iba kundi ang puso ng bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Bawat binihing inahahasik ng Panginoon o ipinapangaral ng mga mangangaral ng salita ng Diyos ay mga mabubuting binihi yan. Subalit, may mga tao na hindi nila tinatanggap. Hindi tumitimo sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Kaya kaagad, pag narinig nila, dahil hindi tumitimo, naaagaw ni Satanas ang mga salitang iyon.
at walang nangyari sa kanilang mabuhay. Napakinggan nga nila ang salita, pero hindi naman nila napakinabangan ito. Kasi hindi tumubo sa kanilang mga puso. Ang ibig sabihin, nalaglag sa daan. Alam mo, ang daan laging tinatapakan yan, kaya matigas ang lupa. Kaya pag napuntang binhi dyan, ay hindi kaagad tumutubo. Kumakatawan sa puso ng taong matigas. Kapag ang puso ng tao ay matigas sa harapan ng Diyos, ay hindi niya matatanggap ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan ang tao kapag narinig ang salita ng Diyos, alamin niyang mabuti na ang salita ng Diyos na kanyang napapakinggan ay kanyang mapapakinabangan. So kapag ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos at matigas ang puso, hindi niya iniintindi, hindi niya tinatalima, hindi niya tinatanggap, hindi tumitimo sa kanyang puso. Nakarinig ka nga ng salita ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Lahat na ating binasa na ito, lahat na nakarinig ng salita ng Diyos, iisa lamang ang magkakaroon ng kaligtasan, ay walang iba kundi yung taong kumakatawan na ang kanyang puso ay magsisilbing matabang lupa. Pangalawa, mayroong nahasik sa kabatuhan. Palibasa ay manipis ang lupa, tumubo kaagad ang binhi. Subalit ang tumindi ang sikat ng araw, ito ay natuyo sapagkat walang gaanong ugat, sapagkat mababaw lang ang lupa. Ito ang mga taong pagkarinig na salita ng Diyos, tinatanggap nila ng may kagalakan. Subalit hindi naman tumitimo ng gusto sa kanilang puso. Mababaw ang pagkabaon ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Kaya pagdating ng mga pagsubok sa buhay, tumatalikod sila sa pananampalataya. Tumatalikod sila sa pananampalataya. At ang pangatlo ay walang iba kundi yung mga binhing nahasik sa dawagan. Ito'y kumakatawan sa buhay ng tao na nakarinig din ng salita ng Diyos. Subalit, ang salita ng Diyos ay nawala ng kabuluhan sa kanyang buhay sapagkat naging mahilig siya sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Nahumaling siya sa mga kayamanan. Nahumaling siya sa mga pinansyal na mga bagay. Kaya ang salita ng Diyos ay nawala ng kabuluhan sa kanyang buhay. Subalit ang taong tumanggap ng salita ng Diyos, ang taong nagsisilbi na ang kanyang puso ay matabang lupa, nung maghasik ng salita ng Diyos ang Panginoon, tumimo ito sa kanyang puso, tumubo, lumago, at nagkauhay. Nagkaroon ng bunga. Lumago ang salita ng Diyos at nagkaroon ng bunga. Dito sa 4 na talinahagang ito, yung tatlong nauna, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ay talagang walang pag-asa sa kaligtasan. Kung ganito ang iyong buhay, wala kang pag-asa sa kaligtasan, sapagkat nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, subalit hindi mo naman tinatalima. Ano ang sabi sa aklat ng Roma chapter 2, verse 13, ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat hindi ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ang mga nakikinig ng kautusan, ang pawawalang sala ng Diyos, kundi ang tumatalima rito. Buksan natin ang banal na kasulatan. Aklat ng Roma, chapter 2, verse 13. Ang sabi rito, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito, ang pawawalang sala ng Diyos.
siyan. Yan ang katotohanan na dapat nating malaman. Marami tayong ipinapangaral. Subalit, tandaan natin ang sinabi ng Apostol Pablo na hindi ang mga nakikinig ng mga kautusan ang pawalang sala ng Diyos, kundi ang tumatalima rito. Napakinggan mo nga ang salita ng Diyos, napakinggan mo ang kautusan ng Diyos na dapat lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi naman natin tinatalima. Walang kaligtasan. Subalit ang taong nakinig ng salita ng Diyos at tumalima rito ay kumakatawan sa isang taong mayroong matabang na puso. Ang kanyang puso ay magsisilbing matabang lupa, na ang binhi na nahulog doon, natanim doon ay tumubo. Palibas ay malambot ang lupa, tumubo, lumago, at namunga, nagkauhay. At hindi pare-paras ang kauhay. Mayroon nagkauhay ng 30, nagkauhay ang iba ng 60, at mayroong nagkauhay ng tig-100. Ito'y pinapangaral natin hindi para i-judge ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Binubuksan natin ang kaisipan upang nasa ganon, kung ang bawat isa ay naging kampante sa kanyang buhay, kung ang bawat mananampalataya ay naging kampante lamang sa pakikinig at walang ginagawa, hindi sumusunod, ito na siguro ang panahon na mabuksan ang isip natin na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, ito'y talimahin natin upang ang buhay natin ay mamunga ng mga mabubuting gawa at ang buhay natin ay magagamit ng Diyos sa ikaaakay ng maraming kaluluwa para na sa ganun ay magkaroon din naman sila ng kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Juan chapter 15 verse 16, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga, nang sa ganon anuman ang hilingin ninyo sa Ama ay ipagkakaloob sa inyo sa pangalan ko. Puri, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ang pinapangaral natin ay ang salita ng Diyos. Ang ipinapahayag natin ay ang doktrina ng salita ng Diyos, ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nangangaral dito ng mayroon tayong sariling doktrina. Ang ipinapangaral natin ay direktahan mula sa kahayagan ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pagharap natin, kapag ang salita ng Diyos ay hindi natin sinusunod, pagdating sa kabilang buhay, kapag tayo kinuha na ng Panginoon, kapag dito sa lupa ay hindi natin sinunod ang mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi ko siya hahatulan. Subalit may hahatol sa Kanya sa huling araw. Ang sabi dito sa aklat ng John chapter 12, beginning verse 47, kung mapakinggan ninyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa Kanya, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa Kanya sa huling araw. Ito ang salita ng Diyos na ating maririnig sa umagang ito. No? Kaya nga sinasabi sa aklat ng Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man once to die, and after that the judgment. Itinakda sa buhay ng isang tao na minsan siya ay mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Okay? So,
Dito sa ating pinag-aaralan na ito, maiksi lang ito. Pero, dapat nating intindihin na mabuti na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sapagkat iyon lamang ang paraan upang mapatunayan natin na tunay ang ating paglilingkod sa Diyos, na hindi tagapakinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang sabi sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 25, buksan natin ating banal na kasulatan, Santiago chapter 1 verse 25. Okay. Ang sabi rito, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. So buhay ang salita ng Diyos. Hindi natin ito po pwedeng baliwalain. Lalo na sa mga nakikinig na nanonood sa bidyong ito, sa oras na ito, pag napakinggan mo ito, nawa ito isang magiging babala. Anumang relihiyon mayroon ka, anumang samahan mayroon ka, i-priority mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin pagdating ng takdang panahon. Habang nabubuhay tayo dito sa lupa, hindi tayo hahatulan pa ng Panginoon. Pero pagdating ng araw, pagharap natin sa ating Panginoon Kristo na siyang tagapamagitan sa atin sa Ama, kapag nakita ang buhay natin ay mahahayag sa ating harapan, sapagkat sa bawat araw ng ating buhay ay recorded lahat yan sa harapan ng Diyos. Kaya pagdating ng panahon na yon, makikita na ang salita ng Diyos ay hindi natin tinalima. Bakit hindi natin tinatalima? Isang katanungan. Nais ko munang ipasok ang sinabi ng Panginoon Kristo, na kapag ang sabi ng Panginoon, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ninyo, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng Ama sa langit pagdating ng panahon. Maraming tao nahihiya na bitbitin ang Biblia. Maraming tao nahihiya subalit sa tunay na mga anak ng Diyos na pinaghaharian ng Diyos, ang Biblia, ang salita ng Diyos, hindi ito dapat ikahiya, sapagkat ito ang salita ng Diyos na iniwan sa atin upang maging batayan ng ating kaligtasan. Ngayon sa binasa nating talinhaga, ano ang dapat nating gawin? Huwag natin tutularan yung tatlong nauna. Ang tutularan natin ay walang iba, kundi yung pang-apat, na nawa ang puso natin ay magsisilbing matabang lupa sa harapan ng Diyos, upang nang sa ganoon magamit tayo ng Panginoon sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. So nawa ang salita ng Diyos na ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Maiksi lang ito, pero pag binulay natin, saklaw nito ang buo nating pagkatao, sapagkat kapag ipinamuhay natin ang salita ng Diyos, ay tunay na nakakasiguro tayo ng ating kaligtasan. Minsan nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero pagbaba natin ng simbahan, pagkatapos mong mapanood, pagkatapos mapakinggan, ay baliwala na lang. Abala ka sa mga bagay na intindihin, abala ka sa mga bagay na dapat gawin.
Hindi natin inuuna na maging priority ang salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming paraan sa paglilingkod sa Diyos, sa ministeryo para sa Panginoon. Subalit nauubos ang ating panahon sa mga bagay sa sanlibutan, sa mga material na bagay. Tayo na rin ang nakakakita ng ating buhay. Sa loob ng isang araw, binigyan tayo ng Diyos ng 24 oras. At sa loob ng 24 oras na yon, itanong natin sa ating sarili, ilang oras ba ang ginugol natin sa ating buhay? Sa lahat ng gawain natin para sa sanlibutan na ito, at ilang oras ang ginugol natin sa Panginoon? Nawa maging balansyado ang ating buhay. Kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, pagkatapos nating marinig ito, ang kahiyagan na ito ay hindi magsisilbing hatol kapag gumising tayo sa ating kalagayan at talimahin ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Pero kung hindi natin ito tatalimahin, pag manatiling matigas ang puso natin, nakakalungkot na pagdating ng takdang panahon, pagharap natin, ipagsusulit natin sa harapan ng Panginoon ang lahat ng ating mga ginawa, kung paano ang ginawa natin sa salita ng Diyos na ating nabasa, narinig, kung ito ba'y tinalima natin o hindi pinakinggan. At ngayong umaga, umaasa ko na nawa ang bawat kaluluwa na nakikinig ay magkaroon ng pagkakataon sa kanyang buhay na magsimula na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi iyon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nang sa langit. Purihin ang Panginoon at sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon.